February 28, 2026, inatake ng Israel at US ang Iran, patay ang supreme leader ng bansa. March 6, 2026, inatake ng Israel ang Southern Lebanon at Beirut na nagresulta sa malaking pinsala at paglikas ng mga sibilyan. September 10, 2025, inatake ng Israel ang Yemen. March 13, 2025, inatake ng Israel ang Syria. Pero tika lang muna mga kapatid, bakit tila ang dami naman yatang kaaway ng Israel? Bakit halos yata ng bansa sa Middle East ay galit na galit sa kanila? Ano ba ang ginawa ng Israel sa mga bansang ito? At ano naman ang kanilang ginawa na labis namang ikinagalit ng Israel? Sa videong ito mga kapatid, pag-uusapan natin ang naging ugat sa mga alitang ito at uungkatin natin ang malalim na kasaysayan upang lubusang maunawaan ang pinagmulan ng lahat ng hidwaan. Sa loob ng libu-libong taon, ang lupaing ito mga kapatid na tinatawag na Israel ay naging sentro ng kasaysayan, relihiyon at digmaan. Dinaanan na ito ng maraming sinaunang imperyo tulad ng mga Egyptian, Assyrian, Babylonian, Persian, Greek at Roman. Para sa mga Hudyo, ang Israel ang lupang ipinangako sa kanilang mga ninuno at naging sentro ng kanilang sinaunang kaharian. Para naman sa mga Kristiyano at Muslim, ito rin ay isang banal na lugar na mayroong malalim na kahalagahan sa kanilang pananampalataya, lalo na ang lungsod ng Jerusalem. Ngunit sa kabila ng banal na reputasyon ng Israel, ang lupain na ito ay isa rin sa pinakakontrobersyal at pinakapinag-aagawang lugar sa buong mundo. Ngayon mga kapatid, kung Biblia ang magsasabi, nagsimula ang kasaysayan ng Israel sa mga patriarkang sina Abraham, Isaac at Jacob na itinuturing na mga ninuno ng mga Hudyo. Sa kanilang mga kwento, nagmula ang paniniwala na ipinangako ng Diyos ang lupain ng Kanaan sa kanilang mga lahi bilang isang banal na pamana. Sa paglipas ng maraming henerasyon, ang mga inapo ni Jacob na tinatawag ding Israel ay nahati sa 12 tribo. Kalaunan, ang mga tribong ito ay nagkaisa at bumuo ng isang kaharian na pinamunuan ng mga unang hari tulad ni Saul, David at Solomon. Sa panahon ni Haring David, nasakop ang Jerusalem at ginawa itong kabisera ng kaharian na naging sentrong pampulitika at relihiyon ng mga Israelita. Pagdating naman sa pamumuno ni Solomon, itinayo ang unang templo sa Jerusalem na naging pinakamahalagang lugar ng pagsamba at simbolo ng pananampalatayang Hudyo sa loob ng maraming siglo. Ngunit hindi nagtagal ang pagkakaisa ng sinaunang Israel. Matapos ang pamumuno ni Solomon noong humigit kumulang ika-10 siglo BCE, nagkaroon ng matinding alitan sa loob ng kaharian dahil sa mabigat na buwis at sa pilitang paggawa na ipinatupad noong kanyang panahon. Dahil dito, nahati ang kaharian sa dalawang magkahiwalay na estado, ang Kingdom of Israel sa hilaga na binubuo ng 10 tribo at ang Kingdom of Judah sa timog na kinabibilangan ni Benjamin. Dahil dyan, ang pagkakahating ito ang naging simula ng kanilang kahinaan sa politika at militar. At dahil nga hindi na sila nagkakaisa, naging mas madali para sa mga makapangyarihang imperyo ng sinuunang mundo na sakupin at kontrolin ang kanilang lupain sa mga susunod na siglo. Noong ika-8 siglo BCE, sinakop ng makapangyarihang Assyrian Empire ang hilagang kaharian ng Israel. Maraming mamamayan nito ang ipinatapon o pinalaya sa kanilang lupain at ang ilan ay dinala sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Ito ang pangyayari na madalas iugnay sa pagkawala ng tinatawag na 10 Lost Tribes of Israel. Pagkaraan ng mahigit isang siglo, ang timog na kaharian naman ng Juda ang hinarap ang kaparehong kapalaran. At noong 586 BCE, sinalakay ng Babylonian Empire ang Jerusalem, winasak ang lungsod at giniba ang templo ng mga Hudyo na itinayo ni Solomon. Matapos nito, maraming Hudyo ang dinala bilang mga bihag patungong Babylon. Kilala ang pangyayaring ito sa kasaysayan bilang Babylonian exile na nagmarka ng isa sa pinakamahalagang krisis sa sinaunang kasaysayan ng mga Hudyo. Matapos bumagsak ang Babylonian Empire noong ika-6 na siglo BCE, nasakop ng Persian Empire ang Babylon at nagbago ang kapalaran ng mga Hudyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Cyrus the Great, pinayagan ng maraming Hudyo na bumalik sa kanilang lupain sa Jerusalem at muling itayo ang kanilang templo na kalaunan ay nakilala bilang Second Temple. Ngunit kahit nakabalik na sila sa kanilang sinaunang lupain, hindi na nila muling naranasan ang ganap na kalayaan bilang isang malayang kaharian. Ang kanilang lupain ay nananatiling nasa ilalim ng kontrol ng iba't ibang makapangyarihang imperyo. Una ang mga Persian, pagkatapos ay ang mga Greek sa panahon ni Alexander the Great at kalaunan ay ang Roman Empire na patuloy na nagdikta ng kapalaran ng rehiyon sa mga susunod na siglo. Noong taong 70 CE, kasunod ng matinding pag-aalsa ng mga Hudyo laban sa pamumuno ng Roma, sinalakay ng Roman Empire ang Jerusalem at winasak ang Second Temple, kung saan nagdulot ito ng labis na trauma sa mga Hudyo dahil sa pagkawala ng kanilang espiritual na tahanan. Makalipas ang ilang dekada, sumiklab muli ang isang malaking rebelyon laban sa mga Romano na kilala bilang Bar Kokhba Revolt noong 132 hanggang 136 CE. Bilang paghihiganti ng mga Romano, libu-libong Hudyo ang pinatay, maraming lungsod ang winasak at ang karamihan sa mga natitirang Hudyo ay pinilit na lisanin ang kanilang lupain na nagbunsod sa mas malawak na diaspora.
Ang pangyayaring ito ay nagmarka ng isa sa pinakamalalang yugto sa kasaysayan ng mga Hudyo at nagpatibay sa pakiramdam na ang kanilang sariling lupain ay tila laging nasa panganib. Dito nagsimula ang tinatawag na Jewish diaspora o ang malawakang pagkalat ng mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng mundo matapos nilang piliting lisanin ang kanilang lupain. Sa loob ng halos 2,000 taon, namuhay ang mga Hudyo bilang mga minorya sa Europa, North Africa at iba pang bahagi ng Middle East. Sa kabila ng pagiging malayo sa kanilang sinaunang lupain, nanatili silang matatag sa kanilang kultura, relihiyon at tradisyon, patuloy na nagdiriwang ng kanilang mga banal na piyesta at pinapanatili ang wikang Hebreo sa mga relihiyosong seremonya. Sa bawat henerasyon, nananatili sa kanilang puso at isip ang pangarap na isang araw ay makakabalik sila sa Zion o Jerusalem, ang lugar na itinuturing nilang sagrado at sentro ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang bayan. Ang diaspora ay hindi lamang simpleng pagkalat. Ito rin ay nagpatibay sa paniniwala at pagnanais ng mga Hudyo na magkaroon muli ng sariling bansa na magiging sentro ng kanilang kalayaan at seguridad. Sa maraming lugar na kanilang tinirhan sa loob ng Jewish diaspora, madalas nakakaranas ang mga Hudyo ng matinding diskriminasyon at pag-uusig. Halimbawa, sa sinaunang Europa, sila agad ang pinagbibintangan kapag mayroong nagaganap na mga sakuna, mga krisis pang-ekonomiya at iba't ibang epidemya, at madalas din silang ginagawang scapegoat sa mga problema ng lipunan. Dahil dito, maraming Hudyo ang pinapaalis sa mga lungsod o buong bansa, tulad ng mga pagpapatalsik sa kanila sa England noong 1290 at sa Spain noong 1492. Bukod sa pisikal na pagpapaalis, nakakaranas din sila ng limitadong karapatan sa pilitang pagbubuwis at minsang marahas na diskriminasyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang ganitong matagal at paulit-ulit na karanasan ng pananakot, pang-aapi at kawalan ng seguridad ay nagpalalim sa kanilang pakiramdam na wala silang tunay na ligtas na tahanan sa mundo. Ito rin ang nagpatibay sa ideya na kailangan nila ng sariling lupain kung saan sila ay ganap na malaya at ligtas, isang ideya na sa kalaunan ay magiging sentro ng Zionist movement. Ang pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng mga Hudyo ay naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ilalim ng pamumuno ng Nazi Germany ni Adolf Hitler, isinagawa ang sistematikong pagpatay sa mga Hudyo na kilala sa kasaysayan bilang Holocaust. Tinatayang 6 na milyong Hudyo ang pinatay, kabilang ang mga lalaki, babae at mga bata, habang libo-libo pa ang nakaranas ng matinding pang-aabuso sa pilitang pagtatrabaho at matinding gutom. Ang trahedyang ito ay hindi lamang nakapinsala sa populasyon, kundi nagdulot din ng malalim na trauma sa buong Jewish community sa buong mundo. Ang karanasang ito ay nagpatibay sa paniniwala ng maraming Hudyo na hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng relihiyon at kultura. Kailangan nila ng sariling bansa, isang lugar kung saan sila ay ganap na ligtas mula sa pag-uusig at kung saan maari nilang muling itayo ang kanilang komunidad at pamumuhay ng may kalayaan at dignidad. Bago pa man sumiklab ang Holocaust, nagsimula na ang Zionist movement noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Binuo ito bilang tugon sa matagal ng diskriminasyon at kawalan ng seguridad na nararanasan ng mga Hudyo sa Europa at iba pang bahagi ng mundo. Ang pangunahing layunin ng kilosang ito ay ibalik ang mga Hudyo sa kanilang sinaunang lupain at magtatag ng isang Jewish homeland sa Palestine na noon ay bahagi ng Ottoman Empire. Pinunganahan ito ng mga lider tulad ni Theodor Herzl na naniniwala na tanging sa pagtatag ng sariling bansa lamang matitiyak ang kaligtasan, identity at kinabukasan ng isang Hudyo. Dahil dyan, nagsimula silang mag-organisa ng migration, magtaguyod ng edukasyon at kultura ng mga Hudyo at bumuo ng mga institusyon na magsisilbing pundasyon para sa muling pagtatag ng Estado. Ang kilosang ito ay naglatag ng batayan para sa modernong Israel at nagsilbing sagisag ng pag-asa para sa isang ligtas at malayang tahanan ng mga Hudyo sa kanilang ancestral na lupain. Matapos ang World War I, bumagsak ang Ottoman Empire at ang Palestine ay napunta sa kontrol ng Britain sa ilalim ng tinatawag na British Mandate noong 1920. Sa panahong ito, dumami na ang mga imigranteng Hudyo na lumipat sa Palestine. Kasabay nito, nagsimula na silang magtayo ng mga bagong komunidad, mga paaralan at infrastruktura. Ngunit habang dumarami ang kanilang bilang at lumalakas ang kanilang organisasyon, lumalakas din ang tensyon sa pagitan ng mga bagong dating na Hudyo at ng Arab population na matagal nang naninirahan sa Palestine at nakaramdam ng banta sa kanilang lupain at kabuhayan. Ang mga alitan na ito ay nagdulot ng sunod-sunod na karahasan, protesta at paminsanang digmaan na naging pundasyon ng mas malalim at masalimot na hidwaan na magpapatuloy sa mga susunod na dekada. Noong 1947, matapos lumala ang karahasan sa pagitan ng mga Jewish settlers at Arab population sa ilalim ng British Mandate, nagpasya ang United Nations na gumawa ng solusyon sa pamamagitan ng United Nations Partition Plan. Layunin nitong hatiin ang Palestine sa dalawang magkahiwalay na estado, isang Jewish state at isang Arab state, habang ang lungsod ng Jerusalem ay ilalagay sa ilalim ng international na administration dahil sa kahalagahan nito sa tatlong relihiyon.
Tinanggap ng mga Jewish leaders ang planong ito bilang pagkakataon upang maitatag ang kanilang bansa. Ngunit tinanggihan naman ito ng karamihan sa mga Arab leaders na naniniwala na hindi patas ang pagkakahati ng lupain. Ngayon, dahil sa pagtanggi ng mga Arab states, nagbunsod ito ng mas matinding tensyon na sa kalaunan ay humantong sa isang ganap na digmaan sa sandaling ideklara ang Estado ng Israel noong 1948. Noong May 14, 1948, idineklara ng mga Jewish leaders ang pagtatag ng Estado ng Israel. Ngunit halos pagkatapos lamang ng deklarasyon, sumiklab ang unang Arab-Israeli War ng salakay ng bagong Estado ng Israel ng 5 kalapit na Arab countries, ang Egypt, Jordan, Syria, Lebanon at Iraq, na layuning pigilan ang pagtatag ng isang Jewish state. Sa kabila ng pagiging bagong bansa at kakulangan sa ilang aspeto ng militar at diplomatikong karanasan, nagpakita ang Israel ng matinding determinasyon at organisadong depensa. Sa loob ng ilang buwan ng labanan, nagtagumpay ang Israel hindi lamang na ipagtanggol ang sarili, napalawak din nila ang kanilang kontrol sa ilang teritoryo na higit pa sa inilaang bahagi ng UN Partition Plan. Ang tagumpay na ito ay naglatag ng pundasyon para sa pag-iral ng Israel bilang isang matatag na bansa. Ngunit kasabay nito, nagdulot din ito ng malaking bilang ng mga Palestinian refugees at nagbukas ng sunod-sunod na alitan sa rehiyon. Sa mga sumunod na dekada, matapos ang pagkakatatag ng Israel, hindi humupa ang tensyon sa rehiyon at nagkaroon pa ng sunod-sunod na digmaan laban sa bagong estado. Halimbawa, ang Six-Day War noong 1976, kung saan mabilis na nasakop ng Israel ang West Bank, Gaza Strip, Golan Heights at Sinai Peninsula, at ang Yom Kippur War noong 1973, ang sorpresang pag-atake ng Egypt at Syria sa Israel. Sa ilang pagkakataon, hayagang sinabi ng ilang leader sa rehiyon na ang layunin nila ay burahin ang Israel sa mapa, mga salitang nagdulot ng matinding takot at pakiramdam ng banta sa seguridad ng bansa. Ang mga pahayag at banta na ito ay nagpatibay sa paniniwala ng Israel na sila ay palaging nasa panganib. Kaya naman marami sa kanilang patakaran sa militar at diplomasya ay nakatuon sa pagpapanatili ng kaligtasan at pagpapalakas ng depensa laban sa mga potensyal na agresor. Ngayon, habang lumalakas ang Israel bilang isang moderno at maunlad na estado, nananatiling hindi nalulutas ang isyu ng mga Palestinian matapos ang mga digmaan noong 1948 at 1967. Maraming Palestinian ang naging refugees habang ang kanilang mga dating ari-arian ay napunta na sa kontrol ng Israel. Ang patuloy na pagtatayo ng mga Israeli settlements sa West Bank at ang mahigpit na kontrol sa ilang rehiyon ay nagpalala rin sa tensyon na nagdulot ng araw-araw na karahasan, protesta at militar na sagupan. Dahil dito, ang hidwaan sa pagitan ng Israel at ng Palestinian population ay nananatiling pangunahing dahilan ng patuloy na alitan sa rehiyon. Sa paglipas ng panahon, lumitaw pa ang ilang militanteng grupo na lantaran ng pagtutol at armadong nakikibaka laban sa Israel na naging malaking bahagi ng patuloy na alitan sa rehiyon. Isa sa mga pinakakilalang grupo ay ang Hamas, isang Palestinian militant at political na organisasyon na kontrolado ang Gaza Strip. Sa loob ng maraming taon, inatake ng Hamas ang mga posisyon ng Israel bilang kanilang paraan ng pagsuway sa tinatawag nilang occupation na nagresulta sa libu-libong insidente ng karahasan mula pa noong 2000. Sa hilagang border naman ng Israel, isa pang makapangyarihang grupong Hezbollah na mula sa Lebanon ang lumitaw. Sinusuportahan naman ito ng Iran bilang isang militanteng organisasyon na kumakalaban sa Israel. Sa modernong panahon ng Middle East, ang Iran ngayon ang naging isa sa pinakamalaking kalaban ng Israel at ang relasyon ng dalawang bansa ay isa sa pinakakomplikado at delikadong aspeto ng regional tension. Simula pa noong 1979 Islamic Revolution, ang Iran ay mayroon ng panlabas na estratehiya na sumusuporta sa iba't ibang grupong militante at proxy na kumakalaban sa Israel. Ang mga grupong ito ay nakakatanggap ng limpak-limpak na pera sa Iran, mga armas at pagsasanay bilang bahagi sa tinatawag nilang Axis of Resistance, isang network ng mga grupo at estado na layuning kontrahin ang impluensya ng Israel at ng mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa kabilang banda, may malalakas ding kaalyado ang Israel at nangunguna rito ang Estados Unidos na sa loob ng maraming dekada ay nagbibigay sa kanila ng malawakang suporta sa aspeto ng diplomasya, militar at ekonomiya. Ngunit ang matibay na ugnayan ng dalawa ay madalas ding nagiging dahilan ng kritisismo mula sa ibang bansa at internasyonal na organisasyon na sumusuporta sa Palestinian cause. Maraming bansa, lalo na sa Middle East at iba pang bahagi ng mundo, ang tumutuligsa sa mga aksyon at patakaran ng Israel sa Palestinian territories, kabilang ang pagbuo ng settlement at mga military operations. Sa kasalukuyan, patuloy ang tensyon sa pagitan ng Israel at mga grupong tulad ng Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon, pati na rin ang lumalalang strategic rivalry sa Iran. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?